Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamindis Vlog at pag-uusapan natin itong video na to na itong mga banatiros na laging nagbibintang kay President Bongbong Marcos na siya daw ang mastermind dito sa mga korupsyon. Ito guys, ang ating kasi dito bisita nila at in-interview nila si Yorme Isko Moreno at ito ang kanilang tanong at ito naman ang sagot ni Yorme Isko Moreno. Ito kasing mga banatiros guys, ito yung laging nagbibintang kay PBBM na siya daw ang mastermind dito sa mga flood control at saka yung mga nakawan sa gobyerno. At ito sila, itong mga grupo na to ang malakas ang loob na laging nagbibintang kay presidente. Ito guys ang sagot ni Yorme kung paano sila sagutin. At para na nito sa mga DDS na para kayo ay malinawan dito sa issue na to. Ayan, panoorin natin si Yorme sa kanyang sagot. Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin, katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So, may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. Papanagutin natin. May itinuro siya. Di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag diyan? Connivance. Di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basehan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala, biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander.
But we are public officials eh. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara eh. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng Tiape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, gano'n. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman, ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa, balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabubisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo, may kasalanan. Lahat kayo, walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Yun. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasaing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo. So, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? Ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall. Nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat. Yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung, nangotong na lang. Nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, pabaligtarin ko, palalakihin ko. Bari mo, presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Provincial director? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perpekto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. Ayan. Para sa akin, malinaw na ang sagot ni Yorme. At ganun din naman ang sa palagay ko na wala naman talagang nagtuturo na ebidensya patungo kay PBBM na siya talaga ang may pakana dyan sa mga corruption na nangyari tulad ng flood control. Yan. Di ba? Wala namang ebidensya na si PBBM talaga ang mastermind dyan sa lahat ng mga nangyari na yun na corruption. Kasi hindi lang naman malamang, hindi lang naman nangyari yan ngayong pamumuno ni PBBM. Malamang nangyayari na yan noon pa ng mga nakaraan pang mga presidente. Di ba? Pwedeng nangyayari na yan noon na ngayon lang yan pumutok or nabuwag. Yan. Di ba? Ngayon, base kay Yormesco, sa pananaw niya, wala talagang nagtuturo para kay PBBM na siya ang nakinabang or mastermind dyan sa mga nakawan na yan. Di ba? Ano? At siyempre, meron naman ibang na nakasuhan dyan, pero para sa presidente ay walang nagtuturo para sa kanya. Ayan, di ba? Nalinawan na tayo dito kay Yormesco. Yan, base lang kay Yormesco yan. Depende na sa inyo kung anong mga paniniwala ninyo. At siyempre, may kanya-kanya tayong paniniwala. Kung hindi kayo naniniwala dito sa sinabi ni Yorme, nasa sa inyo na yan. Ang bawat isa naman sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala. Yan, hanggang dito na lang para sa susunod nating mga video.